Nanindigan si Senadora Grace Poe ngayon. Kwalipikado siyang tumakbo sa pagkapangulo sa election 2016. Sapat niya ang haba ng kanyang residency. Pilipino rin daw siya. Binalikan din ng senadora ang una sa pagpukol ng mga isyong ibinato na rin dati sa kanyang amang si Fernando Poe Jr. nang tumakbo sa pagkapangulo noong 2004. Hindi rin umurong si Senadora Poe sa usapin ng kanyang pagiging ampon. At bagamat hindi pa siya kandidato sa ngayon, mas naiengganyo raw siyang ituloy ang pagtakbo dahil sa mga pinupukol laban sa kanya. Nakatutok si Jam Sisante. Sa totoo lang, bakit kayo natatakot sa akin? Kung sinabi man kayong hindi kayo natatakot sa akin, hindi po itong kilos ng hindi na nababantaan. Kaduda-duda para kay Senadora Grace Poe ang timing ng paglabas ng alegasyon ng tagapagsalita ni Vice President Jejomar Binay na hindi siya kwalipikado na tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo dahil wala pa siyang 10 taong nakatira sa Pilipinas. Kahapon, inilabas ni Congressman Toby Chanco ang isyong kapos sa residency requirements si Poe matapos pumirma ang senadora sa committee report ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Binay. Bakit nakalagay 6 months and 6 years? Nakalagay po doon sa COC, resident in the Philippines before May 2013. Hindi po sinasabi by May 2013 or on May 2013. Alam mo ang experience ko sa COMELEC, dapat nag-iingat kang mabuti. Ang ginawa ko, it was my actual residence on the day of my filing, which was in October 2012. Giit ni Poe, naninirahan na siya sa Pilipinas noon palang mga unang buwan ng 2005 matapos mamatay ang amang si Fernando Poe Jr. noong 2004. May mga dokumento raw siya para patunayan ito tulad ng enrollment records ng anak noong 2005, pagkakabenta ng kanilang bahay sa Amerika at pagbili ng bahay sa bansa. Ang pinaka nakakainsulto sa akin ay ginamit pa nila na hindi daw ako tapat dahil hindi naman daw ako kwalipikado. Bakit hindi ko sinabi yon? Unang-una, hindi po totoo na ako'y hindi kwalipikado. Kwalipikado po ako, pero hindi pa po ako kandidato. Tulad na nangyari sa kanyang amang si FPJ, ang issue ng residency at citizenship ang binabato rin kay Poe, kahit hindi pa nga siya nagdedeklara ng kanyang plano sa eleksyon 2016. Naaawa ako sa kanila na pinagdidiskitahan nila ang issue na ito, na parang gano'n na rin ang ginawa ng mga nawawala na ng pag-asa nung tumatakbo si FPJ. Hindi ikinakaila ni Poe, isa siyang foundling. Ibig sabihin, inabando na siya at hindi kilala ang mga tunay niyang magulang. Sa simbahan ng Haro, Iloilo, iniwan daw si Poe noong sanggol pa siya. Wala raw nakakaalam sa ngayon kung sino ang mga totoong magulang niya. Ang ibig bang sabihin nila na ang isang batang pinulot ay hindi na pwedeng mangarap na manilbihan sa mas mataas na posisyon at walang karapatan ng parehong oportunidad sa iba. Sa akin, yun lamang ang binabato nila sa akin na para bang dahil hindi matukoy ang aking mga magulang ay wala na akong karapatan pang mag-isip ng ano paman para manilbihan sa mas mataas na posisyon. Minsan na rin daw kinausap ng senadora ang inang si Susan Roses para linawin ang kwento-kwentong ang tunay niyang ina ay ang kapatid ni Roses na si Rosemary Sonora at ang kanyang ama si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Itinanggi raw ito ng ina at naniniwala raw dito si Senador Poe. Ang tita ko po, na malapit ako doon, hindi talaga totoo yon. Ngayon, kung may magpapatunay na iba sa showbiz, bahala sila. Pero pinaniniwalaan ko ang aking nanay at hindi yon talaga totoo. Pero minsan, naglolokohan kami ni Senator Bongbong. Sabi ko, Senator Bongbong, hindi kita pwedeng bigyan ng special consideration sa Mama Sapano. Nahahabaan ko ang time mo ng pagtanong dahil baka mamaya mas maniwala pa sila magkapatid tayo. Hindi naman totoo yon. Hindi pa nga raw desidido si Poe kung tatakbo nga siya sa mas mataas na posisyon sa 2016. Pero dahil sa mga pangyayari, Mas napapadalas ang isip ko dito at pagpaplano. Basta po kung lalabas ako, sabi nga nila, ilang percent na ba ang iyong desisyon? Sa tingin ko mga 50% at mas lalo pa nilang tinutulak na mapalapit sa 100%. sa mga kumukwestiyon daw sa kanyang pagka-Pilipino, may mensahe si Poe. Ako, hindi Pilipino. Yung height ko nga, yung ilong ko, Pilipinong-Pilipino. Salamat. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras.